Hello mga bebs! At eto nga ang kaganapan na nitong mga nakaraang araw ay talagang sobrang pagod na pagod kami ni Junakis dahil nagpe-prepare nga kami dito para sa kanyang flight. At wala na talaga kaming tulugan yan mga bebs, hindi na rin ako nakatulog yan dahil syempre bilang isang ina, ikaw ay mag-aalala. Lalo na't first time ng anak mong babiyahe pa international. Tulad niyan, mabigat pa yung mga dalahin ng anak ko. Ang dami-dami. Parang gusto kong pumasok at tulungan siyang magbuhat niyan, mga bebs. Kaya naman todo bantay ako. Baka kailangan niya kasi yung tulong ko o may kailangan pa siyang hingiin sa akin. Kaya ako ay hindi muna umalis dyan. Nag-aalala kasi ako na ma-over baggage tong anak ko. Although meron kaming timbangan dito pero wala akong masyadong tiwala dahil alam ko tao lang ang tinitimbang dun, hindi maleta. At ayun na nga yung anak ko, nakapila na siya. Parang gusto ko siyang samahan pero ang sama na ng tingin ng guard sa akin. Ano daw, $40 per kilo. At buti na lang mga bebs, 1,500 pesos lang yung binayaran kong over baggage niya. At eto nga, natapos na siyang mag-check-in ng kanyang luggage. At ayan waging-wagi ang itsura mga bebs. Arty yarn. So bago pumasok sa immigration yung anak ko ay pinuntahan niya muna kami rito, pati ang kanyang mga kaibigan, para daw mag-picture-picture kami. Alam nyo mga bebs, nangingilid yung luha ko dyan pero gumamit muna ako ng remote control para hindi siya tumulo. Dahil gusto ko ang anak ko ay lumakas ang loob na hindi niya kami nakikitang umiiyak. At hindi pa rin kami talaga umalis mga bebs at umorder muna ako dito ng sandwich sa Subway. Hihintayin ko muna siyang makalagpas doon sa immigration at gusto ko nandun na siya sa boarding gate bago kami umalis. Gusto ko ay settled na siya. Kasi yung anak kong isa na kasama namin ay may exam pa at kailangan din naming habulin ng oras dahil gusto niyang sumama. Dala-dala niya nga yung kanyang reviewer at meron nga silang exam. Kaya noong simula noong October 15 mga bebs, halos wala kaming pahinga sa paglalakad, mga proseso ng pag-alis niya ay talaga namang pagod na pagod kami. Sa mga pag-aasikaso ng mga dapat niyang gawin, mga clearance and everything ay napakahirap talaga mga bebs. Kaya tatahakin niya ang panibagong yugto ng buhay niya na makipagsapalaran sa ibang bansa para makamit niya kung ano man yung minimithi niyang pangarap niya. Dahil ang dami niya ring iniwang alaala sa akin mga bebs, yung alaala ng utang niya. At ang sabi ko naman sa kanya ay huwag niya munang intindihin ang kanyang mga utang. I-enjoy niya muna ang kanyang sahod doon. Ipunin niya at darating din ang panahon ay ako'y mababayaran din naman. So time check mga bebs. Alas 5, mag-aalas 5:30 na. Nakarating kami rito sa airport. Sa anong bang terminal to? O basta yun na. Siguro mga alas 3 mga bebs kasi yun ang check-in time. At ngayon nga ay nakapasok na yung anak ko dun sa immigration. So ang ano na lang namin ay hindi pa siya nakakapila pala. Hindi pa nakakapasok sa immigration. So iintayin na lang muna namin. Baka mamaya magkaroon pa siya ng aberya or at least nandito lang kami. So mamaya na at kakain na muna kami ng mag-aalmusal na muna kami. At mas maigi nga yan na umalis siya ng wala pa siyang pamilya mga bebs. At wala pa siyang mga anak na inaalala o asawa. So yun lang mga bebs at mapagpalang araw, gabi sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan ngayong gabi. Sana mahimbing na rin ang tulog ninyo. Good vibes! Mwah!